Hello ka-Kamaru! Maaga nga pala akong nagising kasi sa araw na ito ay magpapakain ako ngayong umaga para sa mga labor dito sa aming simbahan. At pagpunta ko sa likod, ang pinapakain muna ng aking partner ay ang kanyang mga alagang manok. Hindi yan pagsabong ka-Kamaru yung mga aming mga manok, talagang for all ang purposes only lang yan. At yun na nga, nagprepare na nga ako ng breakfast para sa aming mga labor. Yung breakfast nga na lulutuin ko ngayon ay itlog lang at saka magpiprito ako ng tuyo at saka beef loaf. Mga alas 6 pa nga lang ito ng umaga ka-Kamaru, kaya nagluto na ako. Inuna ko munang prituhin ang ating beef loaf at isinunod ko namang prituhin ang aming tuyo. Tatlo nga lang yung magbe-breakfast na labor dito sa bahay, kaya konti lang naman yung aking linuto. At isinunod ko namang lutuin ang scrambled egg. At nang maluto na nga ang aking scrambled egg, ay nagluto na naman ako ng ginisa na kanin kasi nga may natirang kanin kagabi ng aming dinner. Kaya lilutuin ko siya ngayon, gigisahin ko siya, nang sa ganun ay hindi naman masayang. At nang matapos na ngang maluto lahat, ay nag-prepare na nga ako dito sa misa namin nang sa ganun ay makapag-breakfast na yung aming mga labor kasi nandun na nga sila sa labas naghihintay. At nang matapos na nga sila kumain ay ako naman ang sumunod, nagtimpla muna ako ng gatas dyan ka-Kamaru bago tayo mag-breakfast. At fast forward tayo ka-Kamaru, matapos nga silang mag-breakfast at nakapagtrabaho na nga sila, magpe-prepare naman kami para sa kanilang lunch. Naglalaba nga ito si Dagol kaso nga lang nagpatulong muna ako sa kanya pagbalat ng sayote. Ako naman ay nagpre-prepare din para sa pangsahog rin para sa aking lulutuing tinulang manok. At habang busy ang aking partner sa pagbabalat ng sayote, parang nagkaroon naman ako ng time na kulitin ito. Kaya yon, ginugulo na naman natin ang aking Dagol. Pinalitan ko na nga lang siya sa pagbabalat ng sayote, inutusan ko na lang siya na maghiwa ng manok kasi nga parang nahihirapan akong hiwain yung manok kasi nga frozen ito. Kaya si Dagol na lang yung aking inutusan. At nang matapos na nga maghiwa si Dagol ng manok ay pumunta naman siya sa akin para makipagkwentuhan, tawanan at kulitan. Lilimot ang sarili. At yun na nga, nagsimula na nga akong magluto ng ating tinulang manok. Nagisa muna ako dito ng luya at isinunod ko naman ng sibuyas. Nang lumabas na nga ang aroma ng sibuyas at luya, isunod ko naman ang ating manok. Hinalo-halo muna natin ng maayos at naglagay dyan tayo ng buong paminta at saka asin. Tinakpan muna natin ng saglit at pagkatapos hinalo-halo muna natin ito at naglagay naman tayo ng saktong tubig lang. At tinakpan ko muna hanggang sa kumulo at dito sa kusina naman ay nakita ko si Kuya Babs na nagtitimpla siya ng ice juice. Kasi nga malapit lang kami sa elementary kaya mabenta ito sa mga bata. At binalikan ko nga ang aking linulutong manok, sakto kumukulo na nga ito at ilinagay ko naman dito yung sayote. At pakukuluan naman natin ito ng maayos hanggang sa maluto ang sayote. Iniwan ko muna ito sa kusina, pumunta muna ako sa harapan kasi nandun ang aking ka-Kamaru dogs, busy siya sa paglalaba. Kasi ilang araw ding umulan dito sa amin kaya hindi siya muna naglaba, kaya yon marami na siyang labahan na natambak. At nang maluto na ang ating sayote, naglagay naman ako ng chicken cubes at naglagay ako ng kaunting magic sarap at tsaka patis. At syempre, ang pinakapaborito kong sahog sa sinabaw ang siling haba at naglagay rin din ako ng malunggay. At yun na nga ka-Kamaru, luto na nga ang ating tinulang manok kaya pupuntahan ko na ang ating mga labor sa simbahan. Ito nga pala ka-Kamaru ang simbahan namin, dito nagtatrabaho yung aming mga labor. Pinapagawa kasi ang ceiling ng simbahan namin at magpapawiring kami para malagyan ng mga bagong ilaw. Sa susunod ulit ka-Kamaru, maraming salamat!